Yun, so guys, what's up? Dahil ito na, simula na tayo magbaklas ng bike natin, no? Ito yung dating frame natin. So, paalam na talaga sa frame na yan kasi this is my new frame, Sagmit Crazy Boost B2. So, this is the dropper seat post ready. So, yun, nakalagay naman, no? Crazy Boost B2. So, Crazy Boost, ibig sabihin boost yung frame. So, hindi siya non-boost. So, boost siya. So, ito yung mga frame na gumaya kay Specialized Chisel. So, yun nga lang, ang mga gumaya kay Specialized Chisel kasi na frame is yung Saturn Janus and yung Sagmit Crazy Boost. So, Sagmit Crazy Boost tsaka yung Saturn Janus is ang bottom rocket kasi nila is thread type. Compare mo kay Specialized Chisel yata, naka-press fit yata yun. And yung itong dalawang to is ito yung mga naglalaban na brand dito sa atin, sa ating bansa. So yan, ang ganda, diba? So ayan na, binabaklasan ni Virgo yung ating rotor, no? So kakabit na na yata, nakabit na yata yung tatanggalin pa lang pala yung rotor kasi kakabit kasi natin yung adapter na Sagmit din. So 12 by 148, no, panglikod. So yung adapter pala sa harapan hindi pwede kabit sa likod, magkaiba pala yun. So payo lang ni Virgo, itong tornilyo daw nito is wag daw to, hindi daw niya recommended yung mga tornilyo na yan. Ibang tornilyo daw gamitin ko. Ayan. So yan na, okay na. Ayan, yung ating frame. Marami pang wrap para sa protection din, no? So dito tayo ngayon sa Celerity Bike Shop, no? Dito wala Virgo. So pinapabuo na natin yung bago natin nabiling frame na Sagmit doon sa Pops Bike Shop kahapon. Dito ko na lang pinabuo. Yan yung frame natin. Ito na naman yung frame. Pangalawang frame na palit ko na tong frame na to. Kasi itong frame na to is Mutachi brand yan. Galing yan sa Complete Bike dati. So palagi yung umiikot yung palagi tumutunog yung headset ko pag iniikot. Pero pag pag iniikot mo naman yung bearing, wala naman. Ayan, wala naman siyang ayan, maganda pa yung ikot niya. So payo ko lang, yung mga nagpapaligo ng mga bike dyan. Kunyari galing kayo sa isang ride, tas na kayo, na nadumihan yung bike nyo, naputikan yung bike nyo, kailangan nyo ng paliguan. Yun nyo lang, payo ko lang, huwag nyo lang basahin yung banda rito sa part na to, dito. Kung kinakailangan, dito na lang kayo magpaligo, dito na lang yung Tapos yung mga naglalagay ng goma dito, tendency nun para hindi pumasok yung tubig dun sa loob. Kasi dito yan tatagos eh. Yan. Kaya huwag kayong maglalagay ng pag papaliguan nyo yung mga bike nyo, huwag nyo tatapat yung hose dun sa headset. Kasi nasisira yung headset, diba? Yan. Konting kaalaman lang, mga kaibigan lang. Ganun lang dapat. Yan. Yan na. Si Virgo pala, kinakabit na pala yung ating tinidor. Yan na. So nakabit na pala yung tinidor tsaka stem, no? So medyo kasi dito sa bike shop nila, medyo kailangan talaga meron ko talagang budget dito kasi hindi ito yung mga bike shop na kung saan lang. Kasi sa ibang bike shop kasi is marami kasi nagpapagawa kasi minsan like sa Kalumpang marami. So dito ako naisipang magpakabit kasi minsan lang naman tayo magpagawa ng bike ng ganyan. So yan. So yung ating ating preno sa likod is internal cabling na, no? So sa labas, papasok doon sa down tube, palabas doon sa bottom bracket. Tapos bumili pa tayo ng dalawang parang tubo na ahos na goma para hindi raw yung kable, hindi raw maingay. Ito yung vlog natin ngayon dito sa Celerity Bike Shop. Obviously si Virgo talaga ang ang nag-iisang mekaniko dito. So yan, bumili tayo ng Jaguar na shifting cable kasi bago na kasi yung natin, yung frame. So iba yung niyan, iba na yung pwesto ng shifting cable. So ang mga nagastos ko lang dito sa bike na to is yung labor nung pagkabit ng bike,
pagkabit ng frame sa bike. Tapos tawag dito, bumili ako ng bagong cable ng hydraulic dahil internal cabling na yung ating preno sa likod, so mas mahaba na yun kasi doon na siya dumadaloy sa ilalim. So lulusot lang siya doon sa kanan na down tube ng frame, palabas doon sa may ilalim ng bottom bracket. Then may dalawang cable tie. So hindi cable tie yung kinabit ko, yung lang, yung parang lock lang na ganun, para mas maganda kasi pag ganun lang. So nung nabili ko tong frame na to kahapon sa Pops Bike Shop is meron na siyang kasamang RD hanger, 2 axle, tsaka yung dalawang yun nga yung sa salpakan ng kable ng preno. So maganda yung klase nung nila kasi yun yung hinahanap ko na pang ng kable, kasi yun yung parang masikip. Kaso kasi is dito sa ating DJ na third for Cody is nakasip tie na lang yan, kasi nga ang problema is wala siyang naka-welding na na lagayan ng kable. So zip tie na lang yung ginamit ko. So yun, yan. Tapos ayan na, ikakabitan ni Virgo yung ating axle dito sa ating frame. Kakabit na natin yung so naka naka-adapter na pala yung ating hub, kasi boost yung frame, non-boost yung fork, yung hub. So ito pa lang sa Crazy Boss B2 na to is ito yung version nila na bago. Ito yung dropper post ready. Pwede kang maglagay ng dropper post dyan basta 31.6. Tapos ang frame na to is pwede to sa 27.5 plus. Ibig sabihin ng 27.5 plus is pwede siyang kabitan ng 29er. So baka mag 29er din ako. Kaso ang problema is yung ating fork is 27.5. So doon tayo medyo magkaka-problema. Pero kung kakayanin pa naman nung 29er by 2.20 na gulong yung ating Black Shock Recon na 27.5, why not, diba? Yan, tapos naka true axle tayo na boost. So yan 12 by 148 boost. So kaya nag-check ako kayo na sa Lazada kung meron ba silang axle na ganyan. So sa mga hindi nakakaalam, once na bumili ka ng frame na true axle na, siguraduhin mo na picturean mo yung axle, picturean mo yung code para if ever na masira yung axle, yung thread, lost thread, mabilog na yung allen, meron kayong may papalit. Yan. So nagpalit tayo ng shifting cable, Jaguar na yung binili ko. Pinalita rin ang China sa video na. If ever nga dapat ang bibili nga dapat frame talaga dapat na lang Saturn Janus na lang, kasi sa Saturn Janus kasi is pwede ka pa rin mag-QR, pwede ka pa rin mag-quick release. Ang inaano ko lang kasi doon is wala lang silang kabitan ng dropper post. And yung headset nyo is madali ikabit, kasi ang headset nun is IS-4252 lang, integrated headset na